O northeasterlies o yung inaasam-asam ninyo unti-unting pag-usbong ng amihan, nagpaparamdam na. At epekto sa aking temperature sa Caloocan, unti-unti na ring bumababa simula ngayong linggong ito ng Oktubre. At mga uulanin sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng extension ng monsoon jai o monsoon trough mula kay Typhoon Bolaven, aalamin natin ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 11, 2023. Ang oras natin boys from umaga ay alas 10:14 na ng umaga. Well, simula pa kaninang madaling araw ay nagkaroon tayo ng mga pag-ulan dito sa bahagi ng Metro Manila, ilang bahagi ng Northern Luzon. Epekto pa rin ng malawak na extension na to ng monsoon trough mula kay Typhoon Bolaven na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At makikita pa rin natin sa ating microwave satellite imagery na mga ilang water vapor na nagdadaan sa may bandang San Fernando at Angeles, Pampanga sa may bahagi rin ng Central Luzon. Pero mas nangunguna ang ilang bahagi ng silangan ng Luzon, especially sa may bandang Quezon Province at ilang bahagi ng Camarines Norte at Bicol Region. Pero the rest ng kalurang bahagi ng Northern Luzon, medyo kalmado na uli dahil wala na po tayong umiiral na southwest monsoon masyado at umiiral na po ang northeasterly wind flow na ating nakikita na ngayon sa ating mga satellite imagery. At ngayon lamang makikita ninyo sa ating dashboard ay tumaas na po bilang super typhoon, kategory itong si Bolaven. At makikita naman natin sa mga satellite imagery ay nakita na pinaka-central eye wall nito dahil sa loob ng 24 oras ay tuloy-tuloy ang paglakas nitong si Bolaven habang binagtas ang isla ng Northern Mariana Islands at ng Guam. Pero maya-maya i-discuss natin yan maya-mayang konti. Sa ating current condition, sobrang class po gloomy po hazy at mostly cloudy ang umiiral sa atin ngayon dito sa Metro Manila, lalo na dito sa amin sa Caloocan. Expected na po talaga yan mga folks at may mga ilang pagkidlat at pagkulog pero sa baybay naman ito ng bandang Pangasinan ayon sa aking lightning detection system. Mga hanggang 3 o hanggang 5 ang nadetect na aking lightning detection system sa Caloocan pero puro nasa dagat naman ito. Sa lowest temperature na natala ng aking weather station kaninang 4:15 AM nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. So ibig sabihin nagpaparamdam na po talaga ang malamig at breezy na temperatura natin. Ito na ang senyales na nakakaramdam na tayo unti-unti ng amihan. So take note yan mga folks dahil ngayon lamang bumaba ng ganito kababa ang temperatura dito sa amin sa Caloocan kapag gabi. Pero sa pinakamataas sa temperatura naman sa umaga ay nanatili pa rin medyo malinsangan kahapon dito sa amin sa Caloocan na umabot ng 33.7 degrees Celsius kahapon nito ng hapon 1:38 PM. At dahil dyan ay asahan mataas din ng heat index kahapon na umabot ng 43.5 degrees Celsius. Pero kung itatabi natin sa heat index ni Pag-asa, ay merong dalawang nangunguna po sa may highest heat index dyan sa may bandang Coron, Palawan at dyan sa bahagi ng Rojas City, Capiz. Na parehong may tig 44 degrees Celsius ang heat index. So lumalabas mga pangalawa lang din kami sa Caloocan kasama na ilang bahagi sa Naiya, Pasay City na halos pareho-pareho kaming nasa 43 degrees Celsius ang aming init pandama dito sa NCR according sa aking weather station recording na nasa 43.5 degrees Celsius to be exact. Sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna po ang lawag na nasa pinakamaalinsangan na temperatura na umabot ng 35.2 degrees Celsius. And sa lowest temperature naman na stationary o medyo tumaas ng konti sa Baguio City at 18.2 degrees Celsius, nanatili pa rin pinakamababa sa buong bansa. At sa Inola naman, ang Dayat, Camarines Norte nga po, expected na natin yan na uulanin talaga yan sa parting Bicol Region na umabot ng 110 mm ang total rainfall. Kami dito sa amin,
ngayong maga ay umabot sa 10.8 millimeter ang kasalukuyan naming total rainfall. Umulan ito kaninang madaling araw po. Pero kahapon wala kaming naitalang pag-ulan sa amin sa Caloocan City. Sa ating outside humidity ay tumataas na naman ang outside humidity natin. Epekto nga po ng accumulation ng extended ng monsoon trough ni Bolaven ay umabot sa 77% at bumababa ito ng 3% since last hour. Manatiling mataas ang high pressure area dahil unti-unting nararamdaman natin ang epekto ng amihan na sa 1,011 hectopascals. Na ngayon ay umabot na naman sa 1,012 hectopascals. Ibig sabihin lamang niyan mga folks ay hindi yan yung mainit na high pressure area o dry na mataas ang temperatura. Ito ay drier na higher high pressure area na malamig na po ang dumadaloy. Kasi pagka umuusbong na po kasi amihan, tumataas din po ang ating atmospheric pressure dyan. Pero dry air po ito na malamig. Ibig sabihin nagsesenyas na po ang ating amihan. So, yung mga nag-aantay dyan, ito na po, unti-unti na po nating nararamdaman yan. At mararamdaman ninyo naman yan sa gabi. Kapag kayo ay matutulog, mapapansin nyo, medyo maginaw na ang pakiramdam. Sa ating high tide and low tide status, so far, may 5 hours and 30 minutes high to low tide. So, kasalukuyan pong high tide sa Manila Bay. Ay patuloy lamang kayo mga isda dyan, kahit nasa pangpang kayo ng Manila Bay. Dahil kasalukuyan pa rin mataas ang level ng dagat dyan. May 5 oras pa po kayo mahigit para ito ay mag-low tide o para lumayo-layo kayo ng konti habang nangingisda. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:46 AM at lulubog ito mamayang 5:39 PM. At sa ating buwan na, almost new moon na po ito. Hindi na natin ito masyado i-report. Na nasa 12% illuminated na po ito at halos hindi na natin ito masyado matatanaw, so hindi na natin masasabi ang ating anong oras ito magmo-moonrise at moonset. Bisitahin nyo na lamang sa gusto ninyong malaman ang detalye. Kasi new moon na halos yan hindi na natin masyado yung makikita. Sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at bukas ang Huwebes, sinasama ulap po ang himpapuweri natin ngayon at nakakaramdam na tayo ng medyo breezy na may mga ilang kalat-katapag ulan mamayang hapon o sa gabi pa rin. So expected pa rin yan mga folks. Saan na pag-ulan? Tumaas ulit at 100%. Bukas, magiging maulap din na maghapon at mas mababa naman daw ang chance na pag-ulan at 14% daw according dito. Bukas po yan ng Huwebes. So, ang highest temperature sa 2 araw na ito ay expected of 30 degrees Celsius na lamang. So, unti-unti na itong bumababa at lowest of 26 degrees Celsius ang stagnant temperature niya hanggang bukas daw ng Huwebes. At according naman daw sa local weather advisory natin, ayon naman daw sa data ni Pag-asa ay namataan pa rin daw nila ang low pressure area. Dito sa may layong 750 km east ng Guian Eastern Samar daw. Pero maituturing ko yan surface trough lamang na mababa ang atmospheric pressure. Kaya tinatawag ito ni Pag-asa as low pressure area. Pero generally on my analysis and my monitoring systems, ito ay isang extension lamang ng monsoon trough mula kay super typhoon na si Bolaven according sa aking tropical cyclone sector in 1 minute average wind speed. So, buntot lamang yan ni Bolaven. Kaya mababa ang atmospheric pressure niya na ituturing ni Pag-asa na low pressure area. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis ng ulat panahon natin ngayong araw. Makikita natin itong si umabot na sa super typhoon category. Itong si Bolaven. Ayon yan sa aking 1 minute average wind speed sa aking tropical cyclone sector. At kita na po ang pinaka-central eye wall niya after niya itong tumawid ng Guam at binabayo ngayon ang bahagi nito ng Northern Mariana Islands. So expected, i-discuss natin yan mamaya, detalye niyan. Una muna ang lagay ng panahon sa bansa ay asahan magiging maulap po at umiiral na po ang northeasterlies. Ayan po, may northeasterlies na po tayo na umiiral na tumabaybay din sa may bandang Eastern China hanggang sa may bahagi ng Taiwan. Lalo na sa Japan ay asahan na ang lumalamig na nilang klima sa area ng Japan. At dahil wala na po ang bagyong si nating Jenny, ay mararamdaman na ang pagdaloy ng northeasterlies. At kita naman sa ating infrared VAR, yung low winds, yan yung low wind po yan. Medyo mababang altitude po yan na makikita natin yung medyo yellowish na yan yung malamig na
simoy ng hangin na unti-unti nang dumadaloy pa southwest ang kilos niya. So, northeasterly wind flow, ang nakikita natin sa satellite imagery, unti-unti na itong dumadaloy. So, sa mga taga-Taiwan at extreme northern Luzon, unti-unting mas makakaramdam kayo ng medyo chilling at unti-unting malamig na temperatura dyan. Bagamat makakaranas pa rin kayo ng mga mauulap na pahimpapawid rin sa Batanes Group of Island, maging na Ilocos Norte, Cordillera at Meseret Region, kabilang na ang Cagayan Valley, Tuguegarao at ilang bahagi ng Ilocos Sur. At unti-unti ay medyo hindi na sila masyado makakaramdam ng matinding alinsangan. Pero sa umaga ay asahan pa rin ng medyo tumataas ang alinsangan na aabot pa rin ng at least 34 degrees to 35 degrees Celsius, lalo na ng mga taga-Tuguegarao. Expected na mga kalat-kalat na pag-ulan at may mga localized thunderstorms ang iiral dahil sa epekto ng yan mga folks. At sa bahagi ng Northern Luzon pa rin, kasama na ang northwest at northeast ng Luzon, magiging maulap ang himpapawid pa rin, pababa na po yan ng Central Zone, kabilang na ang Zambales area hanggang pababa ng Bulacan area. Magiging maulap po at magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms. Magiging madalas po ang mag-isolated rain showers na po natin ito dahil medyo lumalamig na po ang temperatura sa extreme northern Luzon natin. So kapag mainit ang bahagi nito ng mababa sa extreme northern Luzon ay expected po ang mga localized thunderstorms na mga isolated rain showers ang medyo mas madalas na iiral. So typically habang malawak pa ang nahahatak o itong buntot ng monsoon trough ditong si super typhoon na si Bulaben ay asahan po magiging maulap at magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa silangang bahagi na mag-extend yan dito sa bahagi ng Kanluran, lalo na sa may bandang Mimaropa, Visayas at Mindanao areas. So kung titingnan natin generally, hindi natin masyado isa-isahin yan dahil halos entire ng Southern Luzon, kabilang na ang Mimaropa area, Bicol region, buong bahagi ng Visayas at Mindanao magiging malawak po ang kaulapan niyan dahil sa extension po ng monsoon trough. Magiging isolated and very scattered po ang mga kalat-kalat at pag-ulan po na iiral mula bandang Southern Luzon po. So hindi na natin isa-isahin yan. Mula sa bahagi ng buong Bicol region, magiging kalat-kalat po yan mula Camarines Norte hanggang Legazpi, Sorsogon na po yan. At sa Southern Luzon naman, ang isla ng Marinduque hanggang Tapias Island sa Romblon at Masbate. Sa Mimaropa, lalo na sa bahagi ng buong Mindoro at bandang Puerto Princesa at buong nasasakupan nito, magiging mostly cloudy po ang iiral at mga isolated. Kalat-kalat din ang pag-ulan hanggang sa buong entire Visayas. Entire Visayas po yan So hindi po lahat ay ligtas sa mauulap at kalat-kalat pag-ulan at entire po ng Mindanao, maliban na lamang sa portion ito ng kaduluduluhan po ng Sarangani. Pero hindi pa rin kayo ligtas dyan dahil malawak po ang areas ng monsoon trough. Ayan po, makikita ninyo sa satellite imagery na abot hanggang bandang Bicol region ang hatak ng inflow ng gyre na ito. Nagsama-sama na po maging ng southwesterlies dito sa may bandang Indonesian Peninsula na nahahatak nitong si Bulaben. And the entire Mindanao at Visayas ay malawakang monsoon trough po ang nagagawa niya. Kaya asahan po ang areas na yan. Yan, binilugan ko na yan. Halos 80% ng bansa sa katimugang bahagi ay magiging maulan po. Kalat-kalat po yan mga folks. Kaya magdala po ng pananggalang sa ulan at iwasan po sana atin sa mga masyadong mabundok na kung sakaling malakas ang pag-ulan ay maiiwasan po ang madisgrasya kapag magkaroon ng mga biglaang pagguho ng lupa na wag naman sana mangyari mga folks. So maging dyan sa bahagi ng west portion sa Visayas, buong bahagi na ng Panay Island yan, Negros, Mapasibu man yan, Mapabuhol man yan, hanggang Tagbilaran, hanggang Siquijor, magiging maulap po ang maghapon natin kasama na ang buong Leyte at buong Samar region, lalo na sa silangang bahagi na yan. At sa Mindanao, ang buong Surigao po, buong bahagi ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, buong bahagi ng Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Damay na rin ang bahagi ng Davao Region, so hindi ligtas ang Davao City at Compostela Valley and the rest ng Soc-Sajen. So hindi natin masyado isa-isahin yan dahil maliwanag na po na malawakan po magiging maulap po dahil sa extension ng monsoon giant itong si Bagyo Bulaben na magpapaulan sa halos buong Visayas at Mindanao area. At kabilang na rin ang bahagi nga po ng Bicol Region at Southern Luzon. So paghandaan na maghapon po yan magiging isolated po at mga puro kalat-kalat po ang mga pag-ulan ang mas iiral. Despite na medyo umiiral naman ang malamig na
simoy na sa bahagi ng Northern Luzon o lalo na sa may extreme Northern Luzon at na umaabot na rin sa parting Metro Manila base sa range na to ng high pressure surfaces na umaabot mula dito sa may bandang Eastern China na bumababa na po unti-unti sa extreme Northern Luzon. Well, kung sisilipin nga natin, itong si Bagyong Bolaben ay nasa Category 5 na nga po. Super typhoon na nga po talaga siya. And as of 10:30 ngayong umaga, ay ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 907.5 hectopascals na po. Talaga nga namang napakalakas niyan. Ang kanyang 1-minute average wind speed as of 10:30 AM nasa 282 km per hour at bugsong umaabot ng 353 km per hour. Swertehan naman na after niya tumawid ng bandang Northern Mariana Islands ay wala itong nakikitaan na tatamaan sa anumang lupain sa Japan. So swertehan na lang talaga dahil oras na tumama ang ganito kalakas na bagyo malaking disgrasya ito kung sakali. Buti na lamang nag-super typhoon 5 category na po siya, palayo na ito sa isla ng Northern Mariana Islands. Pero hindi pa rin sila ligtas sa outer rain band nito na inaasahang magpapabayo pa rin sa isla nito ng Northern Mariana Islands. Diyan sa area na yan, yung outer band niya. At least within 64 to 65 km radius na po, at least yung aabutin. At least hindi na sa malapit sa pinakasentro nitong si Super Typhoon Bolaben. And so para kanyang 1-minute average wind speed, kung ulitin natin, nasa 282 km per hour na nga po at bugsong umaabot na ng 353 km per hour at Category 5 Super Typhoon. Sa 10-minute average naman natin, pasok pa rin sa Super Typhoon category sa atin kung babasehan natin sa Pilipinas. Nasa 209 km per hour po ito at bugsong umaabot na ng 259 km per hour. Sobrang lakas po nito mga folks. Mabilis din ang pagkilos niya. Pabandang magre-recover na siya unti-unti mga ngayong araw sa bilis na 22 km an hour. So mula ngayong araw medyo pa-recover na yan. Unti-unti nang magre-recover yan. Bukas. Kung hindi ngayong gabi, mga bukas po, gaya ng aking analysis sa isang araw, kung hindi ngayong gabi, ngayong araw ng Miyerkules o bukas na po yan ng madaling araw, unti-unti itong magre-recover pa north-northeastward o east-northeastward. At malayong tatamaan ang bahagi ng Japan kung sakaling ganun ang magiging recurve niya. Kung malakas ang steering ng recurve niya, malayo pong tatamaan ang Japan niya kung sakali. Kasi ang recurve niya pa ganyan. So, walang tatamaan na anumang kalupaan kapag dumaan ito sa mga susunod na araw. At least ligtas ang bahagi ng Tokyo sa bahagi ng Japan na tatamaan nitong si Super Typhoon Bolaben. And so far ay hindi na natin susukatin kung gaano kalayo ito. Lagpas 3,000 pa rin naman ito mula dito sa may extreme northeastern Luzon. Ang distansya niya sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So, hindi na natin susukatin yan. Very safe na po ang Pilipinas kasi yan at wala nang nakikitaan na ito ay lalapit man lang sa pinaka-border ng ating PAR. Hindi na natin masyado intindihin yan. Antay na lamang natin siya lumagpas dito sa pinaka-upper border ng ating PAR para tuluyin na natin siyang bibitawan. And so far, wala namang ibang magiging epekto niya sa bansa, kundi yung mahahatak nitong monsoon trough na ito na magpapaulan nga po sa buong silangan ng bansa, lalo na sa may bandang Bicol Region, Eastern Visayas at Eastern Mindanao, na mag-extend naman ang trough nito hanggang sa may bandang Mimaropa, all the way hanggang dyan sa may bandang Western Visayas at Western portions ng Mindanao. So yun lamang ang magiging epekto niyan sa bansa at wala na pong iba. At kung pagbabasahin naman natin ang galaw nito o TC track nitong si Bolaben ay yun nga, ay super typhoon ito. Asahan natin hanggang bukas po ng Thursday at by Thursday na po ng umaga, expected, magre-recover na ito pa north, northeast o east-northeastward. Palayo ng tuluyan sa vicinity ng ating PAR at sa bahagi ng Northern Mariana Islands. So after nyan ay tuloy-tuloy na po siyang kikilos palayo na walang nakikitaan na magiging tatama sa anumang kalupaan after niyan lumabas ng border natin sa kaduludulo ng PAR by Friday na po ng umaga. Yan ang according dito sa aking tropical cyclone track, converted na po ito sa oras natin sa Pilipinas. So mula ngayong araw hanggang bukas po ng Huwebes, manatili siyang kikilos ng pa north-north westward, then bandang mga
mamayang gabi ay probably hihilaga ito ng bahagya. Then by Thursday na po ng umaga ay unti-unti na itong kakabig pa northeastward o northeastward. And the rest ay wala naman tayong nakikitaan na kasunod nitong si Bolaben. At kung sisilipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin kung mayroon ba siyang posibleng kasunod na yung ating namamataan na isang tropical wave ng isang araw, kung matutuloy ba yon. Well, kung sisilipin natin sa formation probability or ng ating West Pacific Basin Monitoring ay so far wala naman tayong nakikitaan maliban dyan. So hindi natuloy yung isang tropical wave dito sa kasunod nitong si Bolaben. So at least ay asahan na wala tayong magiging kasunod na bagyo sa loob ng 2 hanggang 3 araw. After nitong si Bolaben, ay expected wala tayong mamamataan pa na hanggang 3 araw na susunod sa kanya mula ngayong araw mga folks. Sa maging sa kanyang mean sea level pressure ay after niyan wala tayong nakikitaan na bumababang atmospheric pressure na kasunod ni Bolaben hanggang October 16, 2023. So expected mga mula ngayong araw in 3 days time ay asahan wala tayong aasahang mamamataan anumang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang by October 15 to 16, 2023 na po yan according dito. So maging sa mga computer models, kung titingnan natin ay sa latest ng computer models na ating binabantayan hanggang October 15 to 16 nga po ay wala tayong inaasahan na mamataan na anumang sama ng panahon. Well, titingnan pa rin natin dahil between October 15 kasi o between October 16 ay posibleng magkaroon ng pagbabago sa daloy ng intertropical convergence zone line na baka biglang may mabuo na namang isang tropical wave. Dahil mainit po, sobra ang temperatura dyan sa may dagat Pasipiko natin. So sa 5 computer models ng 5 agencies, wala tayong nakikitaan na kasunod niya, maging kay GEM at ICON, wala po. Kay NAVGEM, negative din po. ECMWF ay halos negative din po at kay GFS so far wala hanggang mga October 15 to 16, 2023 nga po. So medyo mamahinga muna siguro na wala tayong asahang bagyo na mamamataan hanggang this coming weekend. So mga probably hanggang next Monday wala tayong expected na mamamataan na bagong sama ng panahon. At dahil dyan, asahan natin ang pag-usbong ng ating amihan at anytime na lamang mula ngayong this coming weekend siguro ay expected na natin i-declare na ni Pag-asa yan ang pagtatapos ng onset ng habagat season. O baka nga mula ngayong araw ay hanggang this coming weekend baka mag-declare na si Pag-asa na pagtatapos ng onset ng ating habagat. So antayin nyo na lamang po dahil sabi ko naman sa inyo last week, mga this coming weekdays po talaga ang talagang pagtatapos na ng onset ng habagat season at pagtatapos ng transition ng habagat to amihan season mga folks. At dahil sa senaryo ng malawakang monsoon trough na magpapaulan nga po, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa mula Bicol Region o Southern Luzon hanggang Mindanao, expected po nakataas po sa general flood warning according sa data ng Pag-asa ang bahagi ng buong Bicol Region halos at bandang Southern Luzon at buong bahagi ng Visayas halos ay nakataas po sa flood prone ang Visayas area at sa bahagi ng Northern Mindanao at Northeastern Mindanao naman. Ingat na lamang po sa mga areas na yan na potentially nababahain dahil naasahan nga po natin na magiging scattered po at isolated. Puro scattered at isolated po mga pag-ulan yan so mapa-moderate man yan, mapa-heavy rains, randomize na po yan pero mas madalas yan ngayong maghapon mga folks. So take note yan. At ingat na lamang sa mga potensyal na pagbaha o sakaling tuloy-tuloy ang mga pag-ulan sa mga probinsya ninyo, sa mga ilang areas na yan, lalo na sa bahagi ng Visayas at Northern Mindanao area. Siyempre, kabilang na ang Bicol Region mula Catanduanes, Legazpi man yan, Iriga, hanggang Sorsogon na po yan mga folks. At narito na po ating 3-day day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, October 11, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, October 11, 2023. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto niyo malaman. Makikita niyo naman dito sa aking dashboard at sa mga real-time mula sa aking weather station at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.